Ano ang mga aral o payo na natutuhan mo mula sa iyong mga naging guro na natatandaan mo pa rin sa ngayon? At paano mo naman na-apply o nagamit ang mga iyon sa iyong kasalukuyang pamumuhay? Ito ang aking palaging naaalala kapag may laban akong paparating. Yun ang anak, galing mo palagi, proud sister sa'yo. Ayan ang palaging nakatatak sa isip ko, lalo magsasabihin ako. At ang palaging nagsasabi sa akin ay walang iba kundi ang aking advisor, si Sir Bembol Lonto. Kaya, hi sa'yo sir. Maraming nagmamahal sa'yo, napakabuti mo at marami ako o kami natututunan sa iyo palagi. Salamat. Yan, thank you. Okay. Ano ang mga aral o payo na natutuhan mo mula sa iyong mga naging guro na natatandaan mo pa rin sa ngayon? At paano mo naman na-apply o nagamit ang mga iyon sa iyong kasalukuyang pamumuhay? Hello, ako nga po pala si Bob Baltago sa Ramirez. So ako po ay Angelicos na mula 2019 hanggang 2020. Lumipat ako ng grade 10 sa public school para makamainos na tuition dito ngayong grade 11 to 12. So ang isang teacher po na nagbigay sa akin ng payo noon ay si Ma'am Leona Rio Florido. Ako ay kanyang estudyante ng St. Ariel. So ngayon, natatanda ko po yung kanyang sinabi sa akin na mas mahalaga ang masipag kesa matalino. Kasi anuhin mo nga naman yung talino kung tamad ka naman sa mga gawain or mga dumadating na pagsubok. Nagpaaning tumaya. At ayaw ko sa akin sarili, mas ginagawa ko yung best ko na hindi ginagamit ang basta ang utak. Dapat lang tayong diskarte at tiyaga sa buhay. So yun lang. Thank you po. Ano ang mga aral o payo na natutuhan mo mula sa iyong mga naging guro na natatandaan mo pa rin sa ngayon? At paano mo naman na-apply o nagamit ang mga iyon sa iyong kasalukuyang pamumuhay? Isa na dito yung pagiging totoo sa sarili, tapos meron ka ng kumpiyansa sa sarili. Isa to sa naturo ni Sir Bembol. Kasi nga, sabi niya dati, nung orientation pa lang, dapat totoo lang kami kasi ganun talaga ang takbo ng buhay. Naya-apply ko naman ito sa pang-araw-araw na hindi ko kailangan maging plastic sa iba, basta magpakita ko lang kung sino ako. Yun lang. Thank you! Ano ang mga aral o payo na natutuhan mo mula sa iyong mga naging guro na natatandaan mo pa rin sa ngayon? At paano mo naman na-apply o nagamit ang mga iyon sa iyong kasalukuyang pamumuhay? Kung may naalala man akong lesson galing sa mga teacher ko, which is si Sir Nelson, ang advisor namin ngayon. Since nga teacher namin siya sa philosophy, marami akong naalala na mga binabahagi niya sa amin. Isa na dito yung pagtitake ng mga problema sa buhay ay kumbaga ay take it easy lang, and isa rin dito yung paggawa ng mga choices sa buhay na huwag tayo basta-basta gagawa ng hindi nag-iisip at hindi isinasaalang-alang yung mga consequences nito. Kaya apply ko yung lesson na yun sa buhay ko, hindi lang sa pagiging student at sa paggawa ng mga academic activities, kundi rin sa buhay, sa pagtanda ko. Magagamit ko rin to para mas makapag-interact ng maayos sa mga tao at makatulong rin sa iba. Thank you! Ano ang mga aral o payo na natutuhan mo mula sa iyong mga naging guro na natatandaan mo pa rin sa ngayon? At paano mo naman na-apply o nagamit ang mga iyon sa iyong kasalukuyang pamumuhay? Ang mga payo po na natutunan ko sa aking mga guro na si Sir Jefferson Morandante po ay ang paggalang sa kapwa, tapos po ang huwag po pagsuko sa mga pagsubok na hinaharap po natin. Tapos po yung responsibilidad po natin ay dapat po ginagawa natin ang tama. Yun lang po. Thank you! Ano ang mga aral o payo na natutuhan mo mula sa iyong mga naging guro na natatandaan mo pa rin sa ngayon? At paano mo naman na-apply o nagamit ang mga iyon sa iyong kasalukuyang pamumuhay? Sa halos siyam na taong kong pag-aaral dito sa Grabso, marami na akong napulot at tumatak sa aking isipan ng mga payo o advices mula sa aking guro. Ngunit dalawa dito ang pinakatumatak sa aking isipan. At yun ang manatili kang
matatag sa bawat pagsubok na iyong haharapin at always do your best because your best is always enough for them at para sa sarili na. Ito ay tumatak sa aking isipan dahil sa bawat pagsubok na aking haharapin bilang estudyante kasi lagi itong may katapat na pagsubok o katumbas sa pagsubok sa araw-araw mong pagpasok. So ito yung nagpapanatili sa aking matatag at nagbibigay inspiration para sa akin dahil sabi nga nung aming advisor na si Binibining Mama Manil Albitos na sa bawat pagsubok na iyong haharapin, laging may aral na mapupulot ka dito. At paano ka magiging successful kung hindi ka naman nakakaranas ng mga pagsubok, hindi ka magiging prepared sa mas mataas pa na kalidad ng mga pagsubok. At bilang din estudyante, alam naman natin na meron tayong pressure sa pagdating sa pag-aaral. Kaya, always do your best because your best is always enough. Yan ang laging tinatatak sa aming isipan bilang estudyante upang manatili kaming focus at ma-enjoy lang namin yung aming pag-aaral dahil yung pag-aaral naman ay, importante siya, pero ang importante ay may natututunan ka at hindi naman grades yung nagde-define sa iyong sarili. Nai-apply ko siya sa aking araw-araw na pamumuhay. Bilang estudyante, nagiging matatag ako sa bawat pagsubok na aking hinaharap at hindi na pumapasok o sumasagi sa aking isipan na, hindi ko na naman ginawa yung best ko, pero ngunit para sa aming guro naman, yun ay best na para sa kanila kasi ginawa naman namin lahat ng aming makakaya at enough na yun para sa kanila. Thank you! Paano mo po may lalarawan sa isang salita ang experience mo bilang guro at hinaharap ang mga bawat pagsubok sa araw-araw? Para sa iyo, paano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? Uunahin tanong sa isang salita. Isang salita ang guro ay mahirap. Bakit mahirap? Kasi bawat araw, iba't iba yung pagdadaanan ng isang guro. Merong papasok mo sa eskwelahan, pwedeng okay lang. Pero sa susunod na subject, pwedeng andyan na yung problema. Kasi bawat bata na hawakan mo, iba't iba sila ng pag-uugali. Kailangan, iba't iba rin yung way mo kung paano mo sila i-handle o paano mo sila hahawakan. Tapos yun naman sa ikalawang tanong, Para sa iyo po, ano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? para sa akin, ang kahulugan ng guro ay marami. Kasi bilang isang guro, kailangan mapagpasensya ka. Kasi ang profesyon ng isang guro ay isang parang hindi siya maisulat sa isang libro. Kasi po sa bilang isang guro, hindi lang natatapos yung gawain ng isang guro sa paaralan. Pwede po pagdating nyo sa labas, kahit puro ka dito sa loob, pagdating sa labas, magkakaibigan kayo. Pero pagdating dito sa loob, kailangan andun pa rin yung respeto sa isa't isa. Tapos, yun nga, kung sa ikaw yung mag-guide sa student mo, kung sa pag-guide sa student mo is, yung sa pagtatapos nung araw na yun, ang laging gusto ng isang guro na sana merong isang aral na matututunan ng kanyang mga estudyante na madadala nila o makapagbabago sa kanilang buhay, kanilang dadalhin. Paano mo po may lalarawan sa isang salita ang experience mo bilang guro at hinaharap ang mga bawat pagsubok sa araw-araw? Para sa iyo po, ano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? So, may lalarawan ko experience ko bilang isang guro sa salitang masaya. Sapagkat ang pagiging guro ay talagang masaya, magandang naidudulot dito sa aking buhay. Sabi ko nga dati, napakahirap pala maging guro. Pero kapag ikaw ay nasa harap na ng mga bata, gumiginhawa ang buhay mo, nagiging maligaya, at super saya. Nakakapagbigay sa akin ng, kumbaga, ay lakas ng loob, ay ang mga batang nakakasama ko rin na nakikita kong natuto. Then, ano ngayon? Para sa inyo po, ano po ang kahulugan
kahulugan ng salitang guro o teacher? Guro ay isang bayani sapagkat hindi sapat ang salitang salamat sapagkat ang pagiging guro ay huhubog ng mga mabubuting tao sa pagdating ng panahon. Kaya masasabi ko na ang guro ay isang bayani. Bayaning buhay kung saan ay panghabang buhay din ang maikikintal nila sa isipan ng bawat estudyante. Thank you, ma'am. Paano mo po may lalarawan sa isang salita ang experience mo bilang guro at hinaharap ang mga bawat pagsubok sa para sa iyo, ano po ang kahulugan ng salitang guro o Being a teacher in one word is inspiring. Marami kang matututunan sa mga bata na hindi mo pa nararanasan, which is sa kanila mo matututunan, and then bilang batang guro, i-apply mo yung mga nararanasan nila sa buhay. Bilang paano ka pa magiging mas mapubuti pang guro sa hinaharap. And then, ano yung second question? para sa iyo po, ano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? Kahulugan ng isang guro sa para sa akin is mapagkalinga. Even na yung pag-teacher ka, magtuturo ka, pero behind that is that yung word na mapagkalinga. Kasi hindi mo alam na may mga magagawa kang bagay na hindi mo inaasahan na magagawa mo bilang guro. Katulad ng halimbawa, katulad namin, hindi naman ako yung kumbaga hindi naman, meron naman ako pero hindi sobra-sobra. Pero darating yung araw na kahit kakunti na lang yung may share ko pa rin yun sa mga bata. Ilan dyan yung mga walang baon or walang pagkain. Hindi mo naman pwedeng diisin na wala ng pera, na wala ng pamasahe. So yun, mapagkaling. Paano mo po may lalarawan sa isang salita ang experience mo bilang guro at hinaharap ang mga bawat pagsubok sa araw-araw? Para sa iyo po, ano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? For me, if I would describe it, a teacher, the experience of a teacher, I would describe it as transformative. Bakit transformative? Siyempre, as teachers, we touch the hearts of our students. Bilang teachers, tayo yung nagbibigay liwanag sa kinabukasan ng ating mga estudyante. Tayo yung nagbibigay sa kanilang knowledge, ng kaalaman, nagbibigay sa kanilang experience, at kumbaga, yung sa challenging part, nakikita natin kasi kung paano mag-grow yung mga bata. Nakikita natin yung mga weaknesses nila. Kumbaga, as teachers, yun yung challenge natin. Paano natin mawawala yung weakness nila? Paano natin sila i-enhance yung kanilang mga talents and skills? So, para sa akin, yung pagiging guro, pagiging pangalawang magulang. As a teacher, para ka na rin nilang magulang, ikaw takbuhan nila, ikaw yung nilalapitan nila, ikaw yung sinasabihan nila ng mga problema nila kapag wala talaga silang mapaglabasan. And bilang teacher, ikaw ang kaibigan nila. Pero kaibigan in a way na alam mo yung boundaries and limits mo. Paano mo po mailalarawan sa isang salita ang experience mo bilang guro at hinaharap ang mga bawat pagsubok sa araw-araw? Para sa iyo, ano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? Okay, so may halin tulad ko yung pagiging guro sa isang salita is powerful. Powerful? Okay, so kasi in terms of the daily experience na ni-encounter ko, so as a teacher, so I need to become powerful. I need to become powerful para malampasan yung obstacles na kinakailangan ko sa kapako. And also for my passion to become powerful. And also, ang second question is, Para sa iyo, ano po ang kahulugan ng salitang guro o teacher? okay, so guru or teacher for me, so it will serve as a second parent dito sa school, and also it hard for us na masustain yung mga pangangailangan sa estudyante, especially na napakadami. So yun pa, bilang para sa akin, guru is pangalawang magulang ng estudyante. Yun lang. Thank you po. Pangit. Advance. Happy birthday!
Happy Teacher's Day po! Thank you so much for your efforts po. Happy Teacher's Day po! Happy Teacher's Day to all teachers, especially to our advisory, Ma'am Jonathan Ramos. Thank you for teaching us. We love you all. Happy Teacher's Day, Sir Kirby. We love you so much. 2, 3, go! Sumin-sumin sa Pilipinas ng pag-ibig. Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day, Ma'am Ara. Thank you sa inyo. Thank you sa pagtulong. Maraming salamat po. Happy Teacher's Day po sa pinakamaganda at pinaka-sexy naming advisor, Ma'am Ara. Thank you, Ma'am, sa pag-suporta sa amin palagi at pagtulong po. Mag-iingat po kayo palagi. I love you. Happy Teacher's Day, Ma'am Ara. I love you. Ingat ka palagi. Mahal na mahal kita. So yun, Happy Teacher's Day, Ma'am Ara, from Grade 12 Tuesday. Gusto lang namin magpasalamat sa walang sawang pagtuturo at pagganawa niyo sa amin at lagi po kayo nasa mabuting kalagayan at ilayo kayo sa maraming karamdaman. At yun lang, at lagi po kami nagpapasalamat sa inyo, ma'am. Happy Teacher's Day po, ma'am. Hello, Sir Pesica. Happy Teacher's Day po. And sa Tagalog po is maligayang guro. Ang masasabi lang po namin is thank you for your kindness and everything. Yun lang po. We love you po. Happy Teacher's Day, Sir Pesico. Thank you so much po sa mga effort at sakripisyong ginagawa niyo sa amin. From STEM 11B, we love you. Thank you, Ma'am. Happy Teacher's Day po. Wishing you the best today and every day. Sana po is huwag niyo pagsawaan sa section namin ng EDM Club kasi we love you, Ma'am. Yes, Ma'am. Always be happy. Nandito lang po kami palagi para sa inyo. Lagi kami susupport and of course, sana supportahan niyo din kami araw-araw. Thank you, Ma'am. Happy Teacher's Day, Ma'am. Happy Teacher's Day to all teachers out there. May God bless you all. We appreciate your love, patience, and empathy. Hi to our beautiful, gorgeous, humble, kind, and stable advisor. We want to bid you a Happy Teacher's Day. And we are so grateful that we have you as our advisor. We hope that you will continue to inspire students like us and keep to achieve their dreams. Again, Happy Teacher's Day, Mom! Hanapin niyo ako. Hulaga. Happy Teacher's